You are now under siege. The presence of the Special Action Forces. In 2015, yung mayor pa si Tatay Digong. Number 5, safest city ang Davao. Kasi pwede nilang baligtarin ang history ng Davao. Paplanta nila ng mga anong klaseng krimen. To stand, to speak up, stand for the truth. We will have to go to streets and protest the presence of these forces. Alam naman natin na si Marcos Jr. ang papadala dyan para i-silence kayong lahat dyan. Davao City. First time in the history sa Davao City. You are now under siege. The presence of the Special Action Forces, 2 battalions, is a manifestation of takeover in the city. This is what we call now a police state. Lubos na ikinagalit ni Ben Ranque, National Coordinator ng Marcos Alis Dyan Movement at dating Department of Energy Undersecretary ng nakaraang administrasyong Duterte, ang ginawang hakbang ng pamahalaang Marcos sa pagpapatanggal ng higit 30 police officers ng Davao City at palitan ng 2 batalyon ng PNP Special Action Forces. Ikinababahala rin ito na posibleng baliktarin ng kasalukuyang administrasyon ng mga nagawa ng Duterte sa naturang lungsod. In 2015, yung mayor pa si Tatay Digong. Number 5, safest city ang Davao. Yun nga ang pinagmalaki natin bakit nanalo ang mga Duterte eh. Because we showcase Davao as a peaceful city, Kung saan most improved city. namamayagpag ang law and order. Namamayagpag ang law and order. Walang problema. So anong rason pupuntahan mo? Kasi pwede nilang baligtarin ang history ng Davao. Paplanta nila ng mga anong klaseng krimen at ita-charge nila. Ito pala ito. Sinasabi nila na ang Davao ay safe. Ito, so ipaplanta nila. They will picture really na Davao City is opposite doon sa nangyari. Paliwanag naman ni Atty. Arnedo Valera, isang international human rights lawyer at pangulo ng Hakbang na Maisog USA, malaking lamat di umano ang ginawang pag-undermine sa otoridad ni Mayor Sebastian Duterte sa kanyang maituturing na isang otoritarianismo. Nakikita natin dito na ito yung mga indikasyon at anyo ng authoritarianism na pamamahala, no? Na hindi ito yung prinsipyo ng demokrasya at pagpapataguyod ng karapatang pantao. Pinapakita nila na we can do whatever we want and we can justify it under the law. Sa kabilang banda naman ay nanawagan si Ranque sa kanyang mga kababayang Davaoeños na To stand, to speak up, stand for the truth. We will have to go to streets and protest the presence of these forces. Alam naman natin na si Marcos Jr. ang papadala dyan para i-silence kayong lahat dyan. Ang lungsod na nasayod, mao'y makahatag kusog sa atong demokrasya. Apat ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan.